Breaking news, malungkot po na balita. Ito, may post si Dr. Lorraine Badoy. All of the Vice President's security have been taken out and will be charged with obstruction of justice. Yung security personnel ng Vice President, tinanggal na lahat. Zero na. Nung una, binawasan lang. So, itong nagkagulo sa House of Representatives, yung pagbisita ni BP Sara, may security pa siya dyan eh. Tapos doon sa St. Luke Hospital, may security pa siya. Ano daw? Yung mga security daw, these are members of AFP, PNP. Ano daw, sila daw yung nag-obstruct sa justice. Dahil nanggugulo, yun, na-obstruct yung tamang decorum, or ano. Yun ang dahilan kung bakit pinol out lahat na security personnel sa Office of the Vice President, nakatutok, tinanggal na. Bago ko ito nabasa itong post ni Dr. Lorraine Badoy, may nag-text sa akin na isa kong kaibigan, PME graduate. Sabi niya, Bok, paki-check mo nga sa mga contacts mo kung totoo yung balita na tatanggalin lahat ang mga security personnel ni BP Sara dahil nga sa obstruction of justice. Sila daw ang nanggulo, nakabigay ng kaguluhan doon sa House of Representatives, yung pagtulog ni BP Sara at saka doon sa St. Luke's Hospital. Sabi ko naman, yes Bok, I will check. Nagkontak-kontak ako. Mamaya, nag-respond na ulit yung kaibigan ko na confirm na Bok, tanggal na lahat. Kaya sabi niya, ako mag-volunteer na lang ako. Katawan lang gamit ko kasi retired military personnel, hindi ka naman pwedeng humawak ng armas sa labas. Pwede sa loob ng bahay. So, katawan ko lang ang aking gagamitin, ipanangga. Ganon, yung aking kaibigan, volunteer siya na security ni BP Sara. So, ito na mga kaibigan, lalong ma-expose sa danger ang buhay ng ating BP Sara. Meron siyang binabanggit, narinig ko na siya sa kanyang press conference, yung Oplan Romanov. Ano yung Romanov? Ito daw, plano. Allegedly, dahil sinasabihan daw, nalaman lang ito ni BP Sara sa mga kaibigan na mayroong Oplan Romanov targeting siya at kanyang pamilya. Yung para saktan siya, ano? Yung threat sa buhay niya at kanyang pamilya. Malala nyo nung nagbakasyon si BP Sara, bakasyon siya sa Germany, nakunan siya ng footage pag alis niya, pagdaan niya sa airport, tapos lumabas yung footage. Bakit nakunan siya ng gano'n? Nilabas pa. That's a breach of security. And then pagbalik niya, galing Germany, yun na. Yung balita, sinosurveillance siya, kine-casing. Casing, term yan sa intelligence community. Yung minaman-manan na lahat ang galaw mo, saan ka nakatira, pamilya mo, ganon. Mabuti na lang, ito, nabasa ko post ni Tio Moreno, mabuti nagreklamo yung mga homeowners kung saan nakatira yung pamilya ni BP Sara kaya tumigil yung ganong pag-casing. Allegedly, mga party lahat yon ng Oplan Romanov. Romanov is a Russian term, parang ito yata yung plano no na pag-eliminate ng isang political dynasty sa Russia, yung Romanov dynasty. So, ayan na. So, sinong mag-volunteer? Ako, malayo ako. Nandito lang ako sa Gusto ko sanang mag-volunteer. Anyway, tawag ako sa mga kaibigan.
sinong mag-volunteer. Kailangan ngayon ng BP Sara ng human shield. Kahit walang armas, basta maraming taong nakapalibot sa kanya. Okay, magbasa tayo ng mga comments dito sa post ni Dr. Lorraine Badoy. Ang unang nag-comment si General Orlando De Leon. Sabi niya, that is an illegal order. Bakit illegal order? Kasi it's an institution, opisina yan. Mula pa noon, nung na-establish tayong republic, mayroon ng Office of the Vice President at ang Vice Presidente, kailangan niya ng security. So, it's an illegal order, sabi ni General De Leon. So, nag-reply si Cipriano Inutan Catabas. Sabi niya, Sir, you're one of the generals and your knowledge and influence on this matter will contribute a lot. Please do something about it. Thank you. Sabi naman ni Joey, again, address kay General De Leon. Masyado na po, sir, lantaran ang panggigipit. Yan, ang tamang word. Lantaran ng panggigipit sa Vice Presidente ng Pilipinas at lumabas pa ang subpwena ng Vice Presidente galing sa NBI. Sa lagay niya, ito na ang Vice Presidente na nanganganib ang buhay. Si Angel, response niya kay General De Leon, Sir, it's really an illegal order. Pero parang lahat ata ng mga nasa posisyon ay tinatalikuran na ng ating pangalawang Pangulo. Sabi nga po ni BP, wala kaming kakampi dito. Ang kakampi na lang ni BP, ang taong bayan. Okay, so other comments. Sigrid de los Santos. If the Vice President is an easy target, what else is not easy to take out from regular citizens that will not bend to their whims? May Castro. The AP don't deserve the kindness and malasakit of PRRD during his term. The only commander-in-chief who doubled their salary. Grabe ginagawa nila kina PRD at BP Sara. Kinakawawa lahat ang mga tao ni BP SD. Kawawa ang Pilipinas. Si Hugo Gualberto, sabi niya, grave abuse of power is land oppression. Si Senyo Duran Caranzo Jr., clear sign of weak leadership. Jomel Mangkaw, look at what these grown-up men doing to a single woman. Kinatapang na nila yan. Is this the best they can do? Correct. Kaya don't worry. Kahit tinanggalan, anak ko, palaban si VP Sara. Hindi yan takot. To me, no problem yan kay VP Sara. She can go around without security. Alam niyo, ang security ni VP Sara ang Diyos. To me, VP Sara is a God-fearing woman. Yung mga ano niya, nag-ano siya palagi ng ano niya palagi sa Diyos. Kaya, dasal. That's the best thing that we can help the BP. Tayo na hindi makapag-volunteer na physical security niya, through our prayers, malaking bagay yan. God is a God of miracles. He can provide thousands of angels na security ni BP Sara. Kaya, sige lang, pabayaan mo sila. Maxine Sordilia, sana, bullies, but don't be defeated, BP Sara. Rise, for they cannot kill your spirit. Show them you're your true Mindanaoan spirit. Sabi nga ng salita ng Diyos, huwag kayong matakot sa makapatay sa inyong katawan, body, but walang magagawa sa inyong kaluluwa at spirito. Ang dapat nyong katakutan ng Diyos na may kapangyarihan na sirain ang inyong katawan at dalhin ang inyong kaluluwa at spirito sa impyerno. Fear God,
for it is the whole duty of man. So yung mga tao na walang takot sa Diyos, let them be. But time will come. There will be reckoning. There will be judgment. So ipasaubayan na lang natin sa kamay ng Diyos itong nangyayari sa ating bansa, lalo na sa kalagayan, seguridad ng ating BP Inday Sara.